Halina't pag-usapan natin 'to mga idol. Sa nakaraang taon ang Milwaukee Bucks ay unbeatable sa pagsisimula ng regular season kung saan ay may record silang 9 wins at 0 losses bilang top 1 sa East pero nandoon pa kasi noon si Joe Holiday. Pero nang matrade si Holiday kapalit ni Damian Lillard ay nagbago ang lahat dahil sa pagpasok nitong season at unang game nila ay natalo agad sila ng Philadelphia 76ers. Maliban sa pagkatalo laban sa Indiana Pacers kung saan natalo ang Bucks ng 2 points lamang, ang bawat pagkatalo ng Bucks at sa iba pang mga road games ay naging dahilan talaga ng kanilang pagbagsak sa rating na ngayon nga ay kasalukuyang nasa ika-25 ang ranking ng Milwaukee Bucks pagdating sa defensive rating. At wala din sa mga panalo ng Bucks sa ngayon ang naging blowout dahil halos natatalo sila ng mga teams na hindi naman contender. Gayunpaman kapag ang mga kalaban ay mabilis na uminit at ang opensa ng Milwaukee ay nagsimula ng mabagal ay mabilis silang naiiwan. Dahil yung 48.1% na ginagawa nila dati ay bumagsak sa 47.9% na lamang at yung highest 54 points ni Giannis ay hindi rin naging sapat laban sa Pacer dahil kadalasan kasi ay hindi tumatagal yung kanilang depensa. Samantala mga idol, sa naging laban naman ng Spurs kontra sa Oklahoma City ay 8 points lang ang naging score ni Victor Wembanyama sa buong quarter, at 14 rebounds to assist, at 13 points 8 rebounds 1 assist si Zach Collin, 13 points 3 rebounds 3 assists si Julian Champagny, at 12 points naman Devin si Vassell at 11 points si Malaki Branham. Habang sa 28.6 rebounds in 5 assists si Gilgeous Alexander, 18.7 rebounds in 7 assists si Josh Giddey, 11.2 rebounds in 3 assists si Jalen Williams, tag 9 points naman si Chet Holmgren at Cason Wallace. At natalo ang Spurs sa score na 123-87. At sa naging second matchup ng Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves ay out nga si Stephen Curry, subalit agad naman itong sinamahan ni Klay Thompson at Draymond Green. Matapos na ma-eject sa first 2 minutes ng quarter. Ito nga ay nagsimula noong magkagulo ng magkatulakan sina Klay Thompson at McDaniel at ang player na gusto sanang umawat sa dalawang player ay bigla namang binigyan ni Draymond Green ng headlock at sabay na sinakal ang kapwa niya naging Defensive Player of the Year. At sa buong history nga ng NBA ay ngayon lang may nangyari ng ganito dahil madalas lamang na nagkakaroon nga ng gulo sa NBA ay tanging Sap Ocon at Son Ocon lamang pero ito kasing nangyari kay Draymond Green ay parang iba na talaga dahil halos 7 seconds nang hindi makahinga si Rudy Gobert kanina. Na maging ang mga Warriors fans nga ay nagtataka din kung bakit nagawa ito ni Green sa isang player na umaawat lamang. Sa ngayon ay wala pa namang inilalabas ang NBA kung ilang game or anong parusa ang dapat ipataw kay Green. Ngunit tiyak na masususpinde dito si Draymond Green mga idol at pagbabayaran siya talaga ng NBA dahil sa ginawa niya.